Hello. Ako si Jiang Yining. Nalakas mo akong binuhusan. Sa diksyonaryo ko na Jiang Yining. Walang salitang takot. Isang oras na ang nakalipas. Ang babae ng tatay ko ay nag-akusa sa akin. Xiaoning, saan ka pupunta? Pupunta akong hulihin ang anak mo. Ang pakikipagtalik sa kasintahan ko. Gagawin kong si Jiang Yuran. Mawalan ng reputasyon. Siya sa buong buhay niya. Huwag nang mag-asawa sa mayaman. Hindi ko siya hahayaang sirain ang magandang pagkakataon ni Yuran. Dapat na rin itong magpa-abort. Jiang Yining. Mga tao, huwag mo akong sasaktan. Cheng Dong, ibalik mo ang panganay na babae sa kwarto. Walang sino man ang pinapayagang palabasin siya. Jiang Chengdong, nilason mo ang nanay ko. Kinalkula mo siya para magloko. Kalahati ng ari-arian ng pamilya. Ngayon ay pinipigilan mo pa rin ako. Kung may aksidenteng mangyari, babalatan kita ng balat. Uminom siya ng sobra at hindi makatayo. Tinulungan ko siya. Hindi mo amuyin ang amoy ng dumi. Gusto mo na itong kainin. Talaga bang iniisip mong madali akong asarin? Para kay Kuya Qingyu. Kuya Qingyu. Kuya. Ha ha ha. Isa ka bang manok na nangingitlog? Jiang Yining. Binigyan kita ng magandang mukha, ayaw mo. Kung gayon huwag mo akong pilitin. Jiang Chengdong. Bukas nasa hotel ako. Hihintayin ko si Jiang Yining. Kung hindi mo siya dadalhin, pababagsakin ko ang buong pamilya Jiang. Ang anak ng kabit ay niloloko rin ako. Ang tatay ko at ang lalaking halimaw ay nagkasabuatan. At ibebenta pa ako. May humahabol sa akin kahit saan. Hindi ba sinasabi na walang daan na walang pag-asa? Nasaan ang daan ko? CEO ng Shen Group Shen Jizhou. Seryosong naghahanap ng mapapangasawa. Shen Jizhou. Yung lalaking nailigtas ang kanyang nobya. Naging pilay ang mga binti. Pero ang nobya ay sumama sa kapatid. Tumakas na naloko. Ang pinakamayamang pamilya sa Jingbei. Madam Shen. Madam, nandito na si Miss Jiang. Sabi mo gusto mo ang anak ko. Kailan kayo nagkakilala? Iyon ay isang inuman. Si Mr. Shen ay pinagkakaguluhan. Yung matangkad na katawan. Yung mukhang may malinaw na mga tampok. Dahan-daang lumapit sa akin. Kailangan lang ng isang tingin. Para mahulog ako. Sa kanyang pantalon ng suit. Narinig ko na si Mr. Shen. Mayroon siyang nobya. Ngunit hindi ko napigilan ang aking pagmamahal. Hanggang siya si Shen Jizhou. Tapos siya si Shen Jizhou. Ang gwapo. Malungkot si Jizhou kamakailan. Kung may sasabihin siya, huwag mo itong isa-puso. Madam Shen, huwag kang mag-alala. Mahal ko siya. Hayaan mo siyang sabihin sa akin ang ilang bagay. Kahit patayin niya ako, hanggat hindi ako patay, makipaghalikan sa kanya. Narinig ko na si Shen Jizhou ay naging pilay. Naging malungkot at marahas. At minsan, ginawang pilay ang doktor na nag-aalaga sa kanya. Hindi rin ito mukhang ganyan. Hindi rin ito mukhang ganyan. Si Jizhou ito si Yining. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Hello, ako si Jiang Yining.
Ang iyong pang-18, blind date. Pwede mo ba akong bigyan ng isang basong tubig? Walang problema. Umalis ka. Naging kampante ako. Totoo ang sabi-sabi. Tapos, nalapnusin mo ako. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Sa diksyonaryo ko Jiang Yining, walang salitang takot, mabuhay o mamatay. Hindi ko na lang ito pipigilan. Shen Jizhou. Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang binata na gustong pakasalan ng lahat? Ngayon ay pilay ka na. Hindi ka kailangan ng pamilya Shen. Madam Shen. Para sa iyong kasal. Araw-araw humihingi ng pabor. Ganito mo. Sinayang ang kanyang intensyon. Hindi ko kailangan ng babae. Umalis ka. Hindi mo kailangan. Kailangan ni Madam Shen. Kailangan ka ni Madam Shen. Kahit wala ako. May susunod na blind date. Ang awa sa puso ng mga magulang. Mababaw na pag-arte. Para insultuhan ang aking IQ. Sige. Hindi na ako magpapanggap. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako interesado sa iyo. Nakakuha ako ng malaking problema. Kailangan ko ng proteksyon. Ikaw at ako magpakasal tayo. Maaari mong mapatahimik si Madam Shen. Maaari akong makahanap ng isang tao na magpoprotekta sa akin. Magpakasal tayo. Panalo-panalo. Anong nangyari? Okay lang Madam Shen. Si Mr. Shen ay lubos na nasiyahan sa akin. Ang tubig na ito. Ito ang regalo niya sa akin. Ibinigay ko rin ito pabalik. Nagkaroon kami ng masayang pag-uusap. Hindi ako nagmura kahit nabasa ako. May pag-asa. Yin-ing. Gabi na. Bakit hindi ka nalang manatili? Sige. Tapos na. Yining ah. Gabi na. Bakit hindi ka nalang manatili? Manatili kasama si Jizhou. Para mas mapalalim ang inyong relasyon. Sige. Wala naman akong mapupuntahan. Ang kapal naman ng mukha mo. Itulak mo ako pabalik sa kwarto. Huwag huwag huwag. Ako na.
Halika. Bahala ka na. Kung gusto mong manatili, manatili ka na lang. Salamat sa papuri mo. Pwede pa akong maging mas malaya. Malambot pala ang kama mo. Matulog tayo ng magkasama. Umalis ka. Sino ang pumayag na pakasalan ka? May kutob ako. Magpapakasal ka sa akin. Ikaw ang kuya ko. Ang babaeng nagpaiwan ngayong gabi. Bakit parang pamilyar? Walang modo. Dapat tinatawag mo akong ate. Naalala ko na. Ikaw ang kay Ye Qingyu. Karelasyon mo, di ba? Nakipaghiwalay na ako. Kakahiwalay ko lang bago ako dumating. Imposible. Nakita ko siya. Nakabok na nga ng kwarto. Jiang Yining. Bumalik ka sa sarili mong kwarto. Tanga. Kahit ang sarili mong asawa, na nakikipagkita sa dating kasintahan, hindi mo magawang itanong ng malinaw. Ikaw, anong pinagsasabi mo? Ako at si Ye Qingyu. Purely spiritual ang relasyon namin. Hindi pa nga kami naghalikan. Shenji-jo o Shenji-jo. Ngayon ang kumpanya mo. Ang iyong engaged na si Yu Mangxi. Lahat ay akin na. At ikaw. Kailangan mo lang pagpagin ang mga gamit ni Ye Qingyu. Hindi ka tanga. Ano ka pa? Ikaw na anak sa labas. Kung naninirahan ka lang. Nakalimutan mo pa, sumakay ka sa akin. Ang hinaharap na asawa ko. Tingnan mo kung hindi kita patayin. Tapos na. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung sino ako? Oo, alam ko. Ikaw ang pinakamataas sa mundo ng numero at letra. Nakikita ang iyong kapatid. Para sa iyong mga gamit, huwag mo na kaming pakialaman. Ang pagpupuyat, madaling mamatay. Matutulog na kami. Ikaw na lang ang umuwi na. Ang mundo ng numero at letra. Parehong nasa ilalim ng isa. Higit sa 10,000. B. Minamaliit mo ba ako? Jiang Yining, maghintay ka lang sa akin. Ako ay pilay na. Pinalayas din ako ni Shen Shen. Ngunit ano ka ba naman? Nangangahas ka pang pakialaman ako. Tinulungan kita ng mabuti. Gusto mo akong patayin? Jiang Yining. Naghahanap ka ng kamatayan. Nasa iyo na ang lahat. Nasa ibabaw mo na. Hindi ka lumalaban. Hindi ka babasura kung hindi. Si Madam Shen ay sumusunod sa iyo araw-araw. Hindi kita palalagpasin. Kailangan mong masabihan. Hindi ba't pilay ang iyong mga binti? Umalis na ba ang iyong kasintahan? Medyo lamabis na ba ako? Siya ay isang taong may kapansanan. Halina kayo.
Bakit ka nagagalit? Pinagsamantalahan. Halina kayo. Halina. Tapos na. Shen Jizhou. Hinawakan mo ako kanina. Ibibigay ko sa iyo ang aking unang halik. Pantay na tayo. Ikaw at si Ye Qingyu. Halos magkasiping na kayo. Unang halik pa. Ako ay napaka-konserbatibo. Hindi ako naniniwala. Subukan natin ulit. Dali ka na ngayon. Bumaba ka sa akin. Mapapatawad kita ng isang buhay. Huwag kang maging ganyan ka-agresibo. Sa totoo lang. Sa tingin ko ay magkatulad tayo. Pareho tayong may ama na nagtaksil. Nasirang ina. At isa pang, taksil na lalaki. Ngunit mas malala pa ako kaysa sa iyo. Umalis ang nanay ko. Ang tatay ko. Gusto pa ring tulungan ang taksil na lalaki na matulog sa akin. Magiging ganito ba ang pagkakataon? Ang babaeng ito ay nagsasalita. Mayroon ba siyang totoong sinasabi? Kaya pareho tayong nagdurusa. Naniniwala ka sa akin. Matutulungan kitang makuha lahat ng gusto mo. Hulihin ang kabit. Ako ay propesyonal. Jizhou. Bagaman iniligtas mo ako. Gayunpaman ang pamilya Yu. Hindi ako papayagan ng asawa. Asawa na magpakasal sa isang pilay. Ang tagapagmana ng pamilya Shen. Hindi maaaring maging pilay. Ang iyong kasal kay Maxi. Ibigay kay Wenche. Sa mundong ito. Walang sinuman ang mapagkakatiwalaan ko. Nangangako ako. Basta piliin mo ako. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Tapos na. Ngunit ako at si Yu Maxi. Iba, mayroon akong fetish sa pag-ibig. Hanggat hindi ka makatayo. Mamahalin kita magpakailanman. Jiang Yining. Tulungan mo akong tumayo. Asawa. Bigla kong napagtanto. Hindi ka basura. Umalis ka. Alam mo. Ang pag-aagawan sa kayamanan ng mayamang pamilya. Ano ang sikreto? Bakit hindi? Magkaanak tayo ng panganay na lalaki at apo. Jiang Yining. Maniniwala ka ba na ngayon? Paalisin kita sa pamilyang Shen. Ikaw na maliit na basura. Nangangahas ka pa ring magbanta sa akin. Maniniwala ka ba? Ngayon na gagawin ko sa iyo. Tapos na. Ngayon na gagawin ko sa iyo.
Bukas pumunta tayo sa kasal. Sige sige sige. Sumasang-ayon ako sa iyo. Itigil mo ang iyong kamay. Mabait talaga. Asawa. Talagang isang baliw na babae. Bumalik na kayo. Napakaganda nito. Itatago ko para sa inyo. Para hindi magsisi si Jiang Yining. Jiang Yining. Naglagay ka pala ng surveillance sa bahay. Agad mong ay patanggal ang video. At lumabas ka para magpaliwanag. Ikaw ang nagtulak kay Tita Song mo. Ang anggulo ng surveillance. Nakunan lang niya ako na nagbibintang sa akin. Hindi nakunan na pinipiga niya ang blood pack. Hayaan mo siyang sumigaw ulit. Kahapon gusto mo akong ikulong. Ngayon iniisip mo, napaglingkuran kita, Jiang Yining. Habang ako ngayon, maging masunurin ka. Kung hindi, putulin ang relasyon ng mag-ama. Kung gayon na pagkasunduan na, hindi tumutupad sa salita, malandi, ibibigay kita ulit kay Ye Qingyu. Asawa. May naghahanap sa iyong asawa. Pim. Bakit mo hinahanap ang aking asawa? Ano ang gagawin? Ikaw. Shen Jizhou. Malaking ginoo. Ang iyong mga binti ay nangangailangan ng madalas na masahe, upang makatulong sa sirkulasyon ng dugo, upang maiwasan ang pagkasayang ng kalamnan. Turuan mo ako. Ako ang kanyang asawa. Maaari ko siyang imasahe. Sa totoo lang medyo magkatulad tayo. Ngunit mas malala ang aking kalagayan kaysa sa iyo. Ang aking ama. Gusto pa ring tulungan ang iyon. Bastardo na matulog sa akin. Ang sinabi ni Jiang Yining kagabi. Lahat ay totoo. Ano ang ginagawa mo? Tapos na. Tapos na. Anong ginagawa mo? Kumusta? Ikaw. Anong ginagawa mo? Noong nakaraang gabi, hindi naman tayo naghalikan dati. Okay lang ba ang pagkakapisil? Walang pakiramdam. Jiang Yining. Simula nang dumating si Yining, mas naging masaya ang bahay. Oo nga. Matagal na rin siguro ang binata.
naging ganito? Galit. May sasabihin ang nanay sa iyo. Kayo dalawa. Ihatid muna ang binata sa kwarto. Opo, madam. Yin-ing. Pagkatapos ng aksidente ni Jijo, tinulungan siya ng pamilya namin na makahanap ng isang lalaking doktor na mag-aalaga sa kanya. Ang lalaking doktor na iyon, sinubukan siyang halayin. Tapos, pero huwag mo siyang pagmalakihan. Hindi naman siya nasaktan. Kaya lang. Mula noon, hindi na siya masyadong gusto na mahawakan ng iba. Hindi katakataka kagabi. Naging reactive siya sa bawat hawak. Talagang dapat akong mamatay. Matulog ka sa sahig. Huwag kang lumapit sa akin. Gusto mo bang humingi ng tawad? Direktang binuksan ang kanyang sugat. Baka muli akong mamatay. Mas mabuti na lang. Ang mataas at makapangyarihan, tagapagmana ng pamilyang Shen, biglang naging isang pinagkakaisahan ng lahat na pinabayaan. Sino ang makakatiis? Shen Jijo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaang mayroon. Mang-api sa iyo. Tapos, tinitingnan mo ba ako? Ang aking nakakaakit na katawan hindi ka makatulog. Kung hindi talaga kaya sasamahan kita matulog. Kung magiging masama ka pa lumabas ka na. Nagtapos ng high school. Matagal na ako. Nakalimutan ko na ang pagiging malandi. Ngayon. Nakakatakot na malandi. Jiang Yining. Anong ginagawa mo? Alam mo ba ang desensitization therapy? Hindi ako naniniwala. Kung mas lalo akong hindi pinapayagang humawak, mas lalo akong hahawak. Hindi babae ka. Bakit ka ganyan kabastos? Para makasama ka. Ayon sa prinsipyo ng karera ni Tianji, ang iyong pagiging elite. Bagay na bagay sa aking pagiging bastos. Mag-asawa tayo. Ano ang kinatatakutan mo kung may lisensya ka? Ikaw. Baka nahihiya ka na. Okay lang hayaan mo akong makita. Kapag nasanay ka na, bakit Jiang Yining? Hindi ko akalain na nakaupo ka sa wheelchair. Matagal na. Mayroon ka pa ring pecs. Mayroon ka ring abs. Maganda ang pagpapanatili ng iyong figure. Naghahanap ng kamatayan. Tapos na. Naghahanap ako ng kamatayan. Mayroon ka ba?
Gusto kong maranasan ang pagiging malapit sa kamatayan. Lumabas ka. Kung magtatago ka pa, papaluan kita ngayon. Lamig ako. Yakapin mo ako habang natutulog. Napanaginipan mo. Kung itutulak mo ako ulit, maglalaro ako ng isang bagay na kapana-panabik sa iyo. Subukan mo. Shen Jizhou. Paumanhin para sa nangyari kahapon. Ngunit hindi kita sasaktan. Talagang hindi. Nalaman na ni Master Jiyu. Tama si Jiang Yining. Naiintindihan ko. Tinatanong ka ng matanda, kailan ka babalik sa pamilya Qin? Hindi pa nahahanap ang taong nakabangga sa akin. Bakit? Kaya nagmamadali. Babalik ka ba para mabangga ulit? Bakit ka ganito kay Jiang Yining? So concerned. Ito ang unang pagkakataon na aktibo kang nakipag-ugnayan sa akin. Pagkatapos ng iyong aksidente sa sasakyan. Siya. Ang aking asawa. Makipag-ugnayan ka sa matanda, ang doktor na nagpakilala sa akin. Sabihin mo sa kanya, pupunta ako sa kanya sa mga araw na ito. Sige Master Jiyu. Naging ganito ang pang-aapi. At nakakatulog pa rin ng mahimbing. Walang pakialam. Tapos na. Mayroon akong dalawang bagay. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Kung ang dalawang bagay na ito, hindi mahusay na napangasiwaan, maaaring makakaapekto sa reputasyon ng pamilyang Shen. Ano ang nangyari? Ang balita tungkol sa pamilyang Jiang. Sigurado akong narinig mo na rin. Ang aking ama ay gusto akong putulin ang relasyon, at hindi ibibigay sa akin ang ari-arian ng aking ina. Gusto ko lang na lumabas ang aking ama. At tulungan akong mabawi ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay pribadong bagay ng iyong pamilyang Jiang. Ang mga bagay tungkol sa aking asawa, ay mga bagay ng pamilyang Shen. Kung ayaw mong lumabas, maaari akong lumabas. Mahal, napakabuti mo. Dahil nagsalita na si Jizhou. Kung gayon ang bagay na ito, tiyak na tutulungan ka ni tatay na lutesin. Mayroon ding isa pang bagay. At iyon ay ang young master ng pamilyang Ye Qingyu. Palagi niyang pinupuri ang aking kagandahan. At ginugulo ako. Ngunit hindi ko hayaan siyang magtagumpay. Sa tingin ko lang, kung ang panganay na manugang ng pamilyang Shen ay ginulo ng isang estranghero, maaapektuhan nito ang reputasyon ng pamilyang Shen. Ano sa tingin mo, kapatid? Tapos na. Ano sa tingin mo, kapatid? Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mga bagay ni ate? Baka isipin mong may relasyon kami ni Ye Qingyu. Kailan ka pa naging madaldal? Magaling ang ginawa mo. Aayusin ko si Secretary Su. Para tulungan kang hawakan ito.
Ang mga tao sa Jingbei ay nakikita siya na parang ako. Tatay, napakabuti mo. Mas mabuti ka pa sa tunay kong ama. Mula ngayon ikaw na ang tunay kong ama. Sigurado akong aalagaan kita ng mabuti sa hinaharap. Sige na. Kain na kayo. Mayroon pa akong gagawin, aalis na ako. Jiang Yining, talagang magaling ang mga paraan mo. Sa ilang salita, nagkaroon ng hindi magandang tingin sa akin ang tatay ko. Talagang, minamaliit kita noon, napakainit. Mukhang ang kapatid ay nakakuha ng isang bahay. Ang pagkasira mo. Tatay, mag-ingat ka sa daan. Bukod sa trabaho, alagaan mo rin ng mabuti ang iyong katawan. Ang makapag-asawa ako sa pamilyang Shen ay isang biyaya na natamo ko sa 8 henerasyon. Tatay, magtrabaho ka lang ng mabuti. Sigurado akong aalagaan ko siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, magsalita ka ng matamis. Pumunta ka sa catering group ng kumpanya. Pumili ka lang ng 2. Ito na ang bagong kasal na regalo ni tatay. Salamat tatay, asawa. Salamat sa pagsasalita mo para sa akin kanina. Ano ang gusto mong kainin? Pakainin kita. Mahal na bata, naawa ako sa iyo. Hindi ko rin alam, nanay, kung ano ang gusto mo. Bakit hindi ka nalang bumili ng sarili mo? Hindi ba tayo pwedeng maghiwalay? Ninger, nanay. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo. Kahit mamatay si Shen Jizhou, sasama ako sa kanya sa libingan. Mag-isip ka ng paraan. Nasira na ang reputasyon ko. Hindi ako makalabas ng bahay. Gusto niyang patayin ako para maging kontento. Oo. Bakit ka hindi pa namamatay? Masaya ka na ba na pinilit mo akong mamatay? Oo nga. Kumusta ka? Bakit hindi ka pa mamatay? Tapos na. Nagloloko ka pa rin. Jiang Yining, pinatay mo ang kapatid mo. Nagloloko ka pa rin sa akin. Bakit ka ganyan kasama? Sinasabi mong pinatay ko siya. Kung gayon, tumawag ka ng pulis. Wala ka bang cellphone? Gusto mo bang hiramin ko sa iyo? Ang cute mo. Tumahimik ka. Nagsisigaw ka sa akin. Sekretarya Su, bakit ka nandito? Pinapunta ako ng chairman namin para tulungan ang asawa ng ating boss sa ilang bagay. Asawa ng ating boss. Nagpakasal sa pamilya Shen, Ginoong Jiang. Ayon sa kasunduan sa diborsyo, kailangan mong ibigay kalahati ng iyong ari-arian bilang kabayaran kay MS Guruyen. Iniwan ni MS Guruyen ang kanyang ari-arian kay MS Jiang Yining dahil pinutol mo ang iyong relasyon kay MS Jiang. Ang kalahati ng ari-arian dapat ibalik sa kanya. Sa tingin ko, nagkamali ka, Sekretarya Su. Hindi ko pinutol ang aking relasyon kay Yining. Biro lang. Huwag kang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Noong kahapon, noong tinulungan mo ako sa paghahanap ng lalaki, naka-record ako. Kung hindi, ipapadala ko sa biyenan ko.
Ipapadala ko sa, hindi mo ito maibibigay sa kanya. Ano ang mangyayari sa mga anak natin sa hinaharap? Ano ang mangyayari? Hindi pwede. Tumahimik ka. Gusto mo bang si Shen? Wasakin ang pamilya Jiang. Ang mga ari-arian ng pamilya Jiang. Na pagmamayari ni MS Jiang. Nakalagay na sa kasunduang ito. Mangyaring pumirma. Hindi pwede. Hindi pwede pumirma. Ako. Ito. Ako. Bakit nanginginig ang kamay mo? May Parkinson ka ba? Huwag kalimutan. Noong nawalan ng pera ang pamilya Jiang. Ang lolo ko ang nag-invest. Para mabuhay muli. Kinukuha ko lang. Ang bahagi ng aking ina. Sekretarya Su, pakitanggal mo ang kalahati ng bahay na ito. Tanggalin mo ang kalahati. Oo, Jiang Yining. Huwag mo akong sobrahan. Hindi mo na kaya ito. Marami ka pang magagandang araw. Sa hinaharap. Tapos na. Jijo. Kahit na tayo, hindi na magkasama. Maghanap ka na lang ng babae. Magpakasal na lang kayo. Hindi kanya karapat-dapat. Siya yung hindi marunong tumyupad sa pangako na si Yu Mangxi. Ikaw ang bastos. Lahat ng pamilya mo bastos. Umalis ka. Ang mga bagay ko, hindi mo kailangang makialam. Magaling ang pagtupad mo sa mga tuntunin ng lalaki. Jijo. Ang sinasabi mo. Kailangan bang ganyan kasama ang tunog? Nag-aalala lang ako sa iyo. Nakikita kang ganito. Hindi mo alam. Gaano ako nasasaktan. Hindi ba dapat pasalamatan kita? Siya ay napakasama. Hindi mo pa rin nakakalimutan. Makipag-ugnayan sa bastardong iyon. Nagsasama-sama. Ano ka ba naman? Ako at si Shen Jijo. Ang mga bagay sa pagitan. May karapatan ka bang magsalita? Ako. Ang kanyang asawa. Si Shen Wenche ay nakikita ako. Magalang na magalang. Tinawag na ate. Ano ka ba naman? Hindi. Hindi ka tao. Ikaw yung hindi marunong tumyupad sa pangako na kaibig-ibig lamang. Subukan mong galawin siya. Mukhang hindi kami tinatanggap ng pamilyang Shen. Umalis na tayo. Jiang Yining. Tumawag ka agad ng doktor. Ayos ka lang ba? Sa aking pagpanaw. Mayroon akong isang hiling. Maaari mo ba akong tuparin? Maaari mo ba? Ibigay sa akin ang mga shares ng Shen. Kinagat ka lang ng aso. Hindi ka naman papatayin. Sige. Basta hindi ka mamatay. Ano man ang gusto mo ibibigay ko sa iyo. Gusto ko talaga siyang maranasan. Ang pakiramdam ng pagkakagat ng aso. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon. Bakit ka nakatayo lang? Ipadala ka agad ang ginang sa ospital. Oo.
Itapon mo sa akin ang asong iyon. Bigyan mo pa ako ng kutsilyo. Fubao, bitawan niyo si Fubao. Bitawan si Fubao. Anong gagawin mo? Shen Jizhou. Anong gagawin mo? Yu Manshi. Ang iyong aso. Gaano karaming karne ang kinagat ni Jiang Yining? Kalahati ng karne ang iyong puputulin. Ibalik mo sa kanya. Tapos na. Shen Jizhou. Bakit mo ito ginawa sa akin? Si Jiang Yining. Isa lamang siyang inabandona ng mayaman. Hindi siya gusto ng kanyang ama. Para sa kanya. Pinaputol mo sa akin ang karne. Ano ka ba naman? Anong karapatan mo para sabihin iyon sa kanya? Sa puso ko. Hindi ka man lang makasing kalahati ng daliri niya. Kahit na. Shen Jizhou. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Para saktan si Manxi. Ang asawa mo lang naman. Kinagat ng ilang beses ng aso. Hindi naman namatay. At ang mga aso ko. Kahit sino ang gusto nilang kagatin. Kahit kagatin ka hanggang mamatay. Ano naman ang magagawa mo? Tapos ka na. Isang aso lang na walang nagmamay-ari. Kung hindi ka magiging mabait, papatunayan ko sa iyo na magiging mabait ka. Magmadali kang humingi ng tawad kay Manxi. Halika. May gusto akong sabihin sa iyo. Tapos na. Nabaliw ka na. Nalakas mo akong saktan. Shen Wenche. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Kung ako ba ay inutil o hindi. Noong nakaraang gabi, hindi ba't biglang dumating si Jiang Yining? At pinaalis ka? Nakatayo ka lang dito, nakikipag-usap sa akin. Kung hindi ka magiging mabait, sasaktan kita hanggang maging mabait ka, tama ba? Sige, gagawin ko ang gusto mo. Ang suntok na ito ay para sa iyo. Pagsuway sa nakatataas, hindi paggalang sa aking ina. Ang suntok na ito ay para sa iyo. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Ang suntok na ito ay para sa iyo. Hindi ka marunong makiramdam, walang silbi at inutil, at naglalakas loob ka pa. Magpakitang gilas sa kumpanya. Patay na ba kayong lahat? Magmadali kayong pigilan siya para sa akin. Hayaan ninyo akong patayin siya. Inutusan ni Chairman Shen na protektahan ng mabuti ang nakatatandang Ginoo. Kapag nakuha ko na ang Shen family, gusto kong mamatay kayong lahat. Lahat ng bagay sa Shen family, hindi ko pinapansin. Hindi ko rin kailanman naisip na kumuha. Pero, ang ibinibigay ko sa iyo, iyon lang ang maaari mong kunin. Ang hindi ko ibinibigay sa iyo, nalakas mo akong saktan. Gagawin kitang inutil.
Yu Maxi. Utang mo kay Jiang Yining. Ikaw na ang magbayad. Ayokong ulitin ang pangalawang beses. Gusto ko talagang maranasan niya. Ang pakiramdam ng makagat ng aso. Bigyan mo ako ng isang Tibetan Mastiff. Shen Jizhou. Anong ginagawa mo? Tapos na. Ano ba talaga ang nangyayari? Tito. Ako ang nakasakit kay Jizhou. Tanggap ko na sinaktan ako ni Jizhou. Pero pinalayas niya si Fu Bao. Halos hindi ko na siya mahanap. Fu Bao. Siya ang aking pamilya. Kung malalaman ng nanay at tatay ko, na wala si Fu Bao, siguradong malulungkot siya. Anak kang pasaway. Saktan sina Wenche at Manshi. Bakit mo sila pinaalis? Aso ng pamilyang Yu. Bakit hindi mo muna tinanong? Ano ang ginawa nila? Sa tingin mo ba? Mali ang lahat ng ginagawa ko. Shen Jizhou, nalilito ka. Nagalit si Shen Tian. Paano tayo mabubuhay ng maayos? Sige. Nagsasalita ka pa rin ha. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Ano ang nangyari sa binti mo? Umupo ka na. Ito. Ayos lang. Kinagat lang ako ng pamilya niya. Isang piraso ng karne lang. Baliw na yung aso na yun. Kung hindi ako nailigtas ng bodyguard, siguro patay na ako. Manshi. Bakit ka nagdala ng baliw na aso sa bahay ng mga Shen? Hindi. Hindi naman ko makagat si Fu Bao. Na-stress lang siya ngayon. Sigurado ka bang na-stress siya? Sabi ng doktor. Hindi ko makagat ang aso. Maliban kong binigyan siya ng gamot. Paano mangyayari yun? Kung gayon, pumunta tayo sa ospital para magpa-check up, hindi na kailangan. Kinagat ka ng aso ko. Kasalanan ko. Ako ang mananagot. Manshi. Kailangan mong magbigay ng maayos. Kompensasyon sa iyong hipag. Ayokong mangyari. Ang pangit na away ninyo ng iyong hipag ay kumalat. Kahit mapatunayan na si Yu Manshi ang naglason sa ugali ni Shen Tian, na mahilig magpalabas. Malamang ay gagawin niyang maliit ang malaki, at gagawing wala ang maliit. Mas mabuti pa. Kumuha ng isang bagay na makabuluhan. Tapos na. Ang mag-asawa ay iisa. Mas mabuti pa na ang nakababatang kapatid ay magbayad para sa nakababatang hipag. Magbigay ng ilang shares ng Shen sa akin. 5% lang. 5% ng shares. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Kung gayon, sige na. Tumawag na tayo sa pulis. Shen Wenche. 5% ng shares. Ibigay mo sa iyong hipag. Nasaktan na ako ng ganito. Gusto mo pa rin ang aking shares. Ano ang pinagsasabi mo? Ang asawa ko ay napakabait. Hindi siya mananakit. Mabuti na lang. Noong ilang araw ay humingi ako sa tatay
ng pahintulot para sa surveillance. Nagdagdag ako ng ilang mga camera sa bahay. Ngayon na, i-play ko para sa iyo. Kailan nag-apply si Jiang Yining sa akin para magdagdag ng surveillance camera? Sandali. Masama ang kalusugan ng aking kuya. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam kamakailan. Naiintindihan ko. Ibibigay ko sa iyo ang shares bukas. Matalino talaga ang kanyang utak. Tama ang pagpapakasal ko sa babaeng ito. Nandyan siya. Hindi malulugi si Jijo. Mukhang sa hinaharap. Kailangan ko pang maging mas mabuti sa kanya. Bakit ka pa nandito? Ihatid mo na si Maxi pauwi. Yin-ing. Ayos lang ba ang binti mo? Magkakaroon ba ng peklat? Nanay. Ayos lang ang binti ko. Sinabi na ng doktor, natahin na niya ito para sa akin. Magpapahinga ako ng mabuti, hindi magkakaroon ng peklat. Yin-ing. Naghirap ka. Tingnan ko. Tatay. Ayos lang ako. Makapal ang balat ko. Maayos naman ako. Umalis ka. Tulong. Tulong. Tapos na. Maxi.